Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talk to God, huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang katinuan ko. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Nangihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So, the heads of the people in front of me jumping up in the air. I thought I was dead. I said, God, here's my life. O karon usahay ako God, muto ka lang barang kung nako'y gikalagutan. Pero wagay ko'y gikalagutan, di ko muto og barang. O ngano man, ngano ingana man ko. Kinitanan inyong masaksihan dinhilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Gusto ba nimo makagawa sa utang? Gusto ba nimong maayo gikan sa sakit? Pangandoy baka nimo ang makatilaw og abunda nga kinabuhi? Ang makitaan ang paglaom. Tutok lang kay kining mga pangutana matubag dinhilang sa Kausaban the 700 Club Bisaya. Kanunay ang tubag sa Ginoo sa ato mga pag-ampo kay either yes, no, or di kaha, wait. Pero usahay kita mismo ang posibleng mahimong tubag sa mga pag-ampo sa ubang tao. Lampas na sa pila ka gatos nga mga bata ang natabangan pinaagi sa Operation Blessing Feeding Program. Naausab dental, medical and educational, Bible school outreaches and missions ang Operation Blessing para matabangan dili lang ang pisikal, kung dili ang mental, emotional o spiritual nga kahimtang sa atong mga kabatan-unan. And what's even more inspiring, partner, is to see fellow children helping out their less privileged peers. Dungano natog saksi ang mga gibuhat sa Operation Blessing Kid Givers. Sila ang mga muka ng kahirapan. Sila naman ang muka ng kasiyahan. Sa aming murang edad, nabuo na ang paggalinga sa kapwa. I give to Operation Blessing to help the poor and needy. I made a covenant with God na I will keep my money and I will give them to the 700 Club Asia. Sa gitna ng aking pakikibaka sa sakit na lupus, naisipan kong gumuhit para makatulong. Bahagi ng aking kita sa mga exhibit ay binigay ko sa Operation Blessing. If you use your gifts in a good way, you are not just making yourself happy but also other people and God. Binigay ko rin ang aking alkansya. Tulad ko, alkansya rin ang binigay ng 4 na taong gulang na si DJ ng Mindoro. Nalagay ako ng pera sa piggy bank para makatulong sa bata may sakit na makapunta sa doktor. Ang magkakapatid na Mang Franco ay nagbenta pa ng ice candy at popcorn para kumita at makatulong. Maliban sa pagbibigay, ang 9 na taong gulang namang si Genesis ay sumama pa sa Kalawan, Laguna para mag-volunteer sa Operation Blessing. Idodonate ko sa 700 Club. Marami po palang mabibigyan. Opo, katulad ng mga gamot, yung school supplies ngayon pong pasukan. Kami ay ilan lamang sa mga batang may hangaring tumulong. Dahil na rin sa inyong walang sawang suporta, sama-sama nating natulungan ang mga batang Aitas ng Cagayan Valley. Nabigyan natin sila ng libreng tsinelas, napangiti natin sila matapos ang libreng operasyon. Napasaya natin sila sa pamamagitan ng feeding at back-to-school program. Napakilala natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Daily Vacation Bible School at nabigyang tuwa sa pamamagitan ng Holiday of Hope and Cheers. Sa musmus naming kaisipan, hangad naming labanan ang kahirapan at makatulong sa iba. Sa tulong ng Diyos, bata, may magagawa ka. Kayo din, may magagawa kayo.
ma-inspire man sa taan na partner, oy, bisan gamay sila, bisan gamay na ilang resources, grabe lang gihapon sila ka-generous sa paghatag sa ilang mga gasa, their time, ang ilang talento. True. So makaigong gid ta partner no when it comes to giving nagali wala gipili nga edad. So it's just really a matter of showing, demonstrating to our children kung unsay mga posibilidad nila, unsay posible nilang buhaton, no, unsay ilang ikatabang. And in the case of these children, kung unsa to ilang mga natural talent like painting, iyang gibaligya, no? And then in the same way, they're also teaching their children how to be entrepreneurial. That's right. Not only that, not only raising money, but more importantly, ang paghatag partner nga sa mga kabos. I'm sure ikaw na kay mga kids and sometimes ang lengguwahe ba sa mga batanon karon no kay that's mine. That's mine, that's mine, di ba? Murag selfish kay sila ba, pero makita nato sa ehemplo ani mga bataan na batanon na they're very willing to give. Alkansya ihatag. Yes, that's right. Kada tabang nato sa atong isigkatawo, kini ato na sad nga gibuhat didto kang Hesukristo. In the book of Matthew chapter 25 verse 40 it says, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Makilambigit na sa mga lihok og trabaho nga makatabang og makalambo sa uban by texting or dialing the numbers flashed on your screen, and you can ask how you can help. Your giving can change not just one life of one child, but entire families. Kausaban will return after this short reminder. Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghiyom gikan Canconi ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumaga tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God, huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang katinuan ko. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Nanghihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So, the heads of the people in front of me jumping up in the air. I thought I was dead. I said, God, here's my life. O karon usahay ako God, muto ka lang barang kung nakoy gikalagutan. Pero wagay ko gikalagutan, di ko muto og barang o ngano man, nganong ingana man ko. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. Musunod na. This week at CBN Asia, we stand with the over 5 million living in the more than 2,000 barangays in southern Philippines that have been affected by Typhoon Pablo. 50 taon na ako nakatira rito. Ngayon lang kami binagyo ng ganito. Walang natira sa gamit namin, pati yung bahay namin nagiba. To date, our humanitarian arm, Operation Blessing Philippines, has already fed over 500 people and distributed mats, blankets, and used clothes to thousands of families in Compostela Valley. Maraming salamat sa Operation Blessing. Ngayon lang kami nabigyan ng tulong. Kaya naman mahalaga sa akin ang mga binigay ninyo. There is so much to be done. The need is just so great. We need to send other teams of doctors there. More relief needs to reach our kababayans that have been so affected by Typhoon Pablo. Please partner with us by donating. You can give via credit card. Just log on to www.obphil.org and click on the donate button. Or you can deposit straight to our Metro Bank account number 007-233-544-716.
And an easier way may be to go to any M. Luilier Cuarta Padala outlet and just visit them and fill out the customer's information sheet with your full name, address, contact number, and the amount of your donation. Please make sure to indicate the 700 Club Asia as the recipient and Pablo Relief as the purpose of your transaction. This Christmas, let us demonstrate God's amazing love by giving to those who need our help the most. God bless you. Ingon nila partner no na dili ko na siya giving until it hurts. Kung dili pa siya sakit pa or sacrificial ika nga no. So, can I ask you a question? Nakasway na ba ka na ni hatag ka na murag uy, murag sakita ni Lord uy, but it's worth giving anyway? Oh yes, definitely partner no. Pero gusto na ko i-share lang dili lang ang akong gihatag nga money. But because usahay mo isura tag hatag kay money man dayon. But of course, there were times that I gave financially nasakit, but then the returns were also nindot ko dang balik sa Ginoo. But if there's one thing I would like people to know is that they can also give of their time abundantly. And I have this personal story. I volunteered for a certain organization, so magtudlo ko og mga bata no, and I invest several hours a week just to do this. And kung imong tan-awon, kung bayran ka atong imong oras, substantial gyud ang imong madawat nga bayad. But then I said nga, Lord, I'm just doing this for you. Right. Ikaw nang bahala ang musweldo nako. And that true enough, the Lord was just probably blessed with the attitude of the heart, no. And then He gave me, blessed you all the more. Yep. Kana bitong di na lang ka mangita, maabot na lang sa imuha ang blessing. So, yeah, blessings overtook you. Yep. So, what about you, partner? Ako partner kay... Ako partner, if I remember right, katong pagkahuman sa mong kasal, nagi mi nadawat na mga gifts sa among mga friends and family members. Pero I realized na kinahanglan man gid mi mohatag sa Ginoo. So, among gi-compute tanan, nagasuwat kog check, gipakita na ko sa akong asawa, ni piyong gid siya. Pero ni tando sad siya. So, among wala siya mahimo, di ba? Pero among gihatag nga kinasing-kasing gyud, and to this day, we are so amazed kay grabe ang blessing sa Ginoo, as in overflowing, overtaking, tungod ra kamot sa Ginoo. That's the principle of giving, sacrificially. And then in the book of Corinthians, Paul said there na kung unsa ibutang nimo sa imong kasing-kasing mo na ihatag, because when you give from your heart and with a good attitude, the Lord will be so pleased with it. Maski unsa na kagamay, partner. That's right. Now, kanunay manghatag lang tano kung daghan kaayo ta og kwarta or kung maayo ang dagan sa ato ang negosyo. Pero kaya pa ba nato mohatag kung naay nagsakit sa atong pamilya? Mao kini ang dakong hagit ni Jennifer Badillo. Nangitim yung anak ko sa operating room. Almost 5 seconds siyang nag-passed away kasi he wasn't breathing. I talked to God. Huwag mo kong bigyan ng problema na makakalimutan kita. Kasi baka pag nawala sa akin si Buboy, mawala na ang tinuan ko. Baka hindi na kita maalala. Yan ang panaghoy noon ni Jennifer. Naging matagumpay naman ang operasyon. Nailabas ni Jennifer si Buboy sa ospital. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang lagnat ng anak. Dagdag pa rito, nabaon siya sa utang. Dahil ilang daan libo talaga ang nagastos namin for hospitalization. Nasa gayong sitwasyon si Jennifer nang makapanood siya ng The 700 Club. Meron akong napanood na episode na yung mother, na last money niya na lang yun, ibinigay niya pa para sa Lord. And then I was holding 3,500 pesos at that time. That is my last money. Pero gagamitin ko pa rin yan para ipa-confine si Buboy. And then I made a decision at that time. Sabi ko, no, Lord, this is for you. So, tumawag ako sa 700 Club and I committed a pledge of 3,500 pesos. I do not ask for anything from the Lord. I just say, Lord, I just want to give this 3,500 pesos from you. Not asking anything in return because what you have given to me is too much. I'm giving this to you because I love you.
At iyon ang naging susi upang makatanggap si Jennifer ng sunod-sunod na pagpapala mula sa Diyos. After I gave my pledge to 700 Club, parang nagdahilan lang si David, si buboy ko. Naglalaro na siya agad, nawala na yung ubo niya. Tapos sabi niya, Mami, makaling na ako. Pinagaling na ako ni Jesus. And then, a week after, mayroon tumawag sa akin na buyer ng bahay na actually yung property ko na yun sa Quezon, 3 years ko na siyang binibenta. Kahit isang buyer, wala halos nagtatanong sa akin. I sold my house for 1.8 million pesos. At lahat ng iba pang may utang sa akin, nagbayad sila at nakabayad din ako ng mga utang ko. Mula noon ay naging kaagapay na ng The 700 Club si Jennifer. Matapos ang isang taon ay muli naming binisita ang pamilya ni Jennifer at natuwa kami sa kanyang ibinalita sa amin. Nag-business ako, I started small. Noong una, syempre parang within the subdivision, magkiklik ka ba? Diba? Parang wala pa ako nakikita masyado na boutique na nag-click sa subdivision. But then nakita ko talaga, inallowed ng Lord na mag-shine kami dito sa bahay. And it was such a blast, especially last quarter of the year. Actually, ngayon nga, kung maririnig mo sinasabi ng ibang mga negosyante na matumal, kami walang word sa amin na matumal dito sa shop. At hindi doon natapos ang pagpapalang natanggap ng pamilya ni Jennifer mula sa Panginoon. My husband worked as a waiter in a luxury liner. Yung dati niyang mga boss na talagang humahanga sa performance niya, bigla siyang binigyan ng training for head waiter. May mga hamon man sa buhay na hinaharap ay nagpatuloy si Jennifer sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon at nagpatuloy rin ang pagbuhos ng biyaya sa kanyang pamilya. Kapag dumarating ang sunod-sunod na mabibigat na pagsubok sa aming buhay, doon ko lalong nararamdaman na gustong-gusto ko lalong magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ko na mahal niya ako at lahat ng bagay na ibinabalik ko sa Kanya ay hindi pa sapat para sa buhay na ibinigay niya para sa akin. O karon usahay ako God, muto ka lang barang kung nako'y gikalagutan. Pero wagay ko'y gikalagutan, di ko muto barang o ngano man, nganong ingana man ko. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Nanghihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. So, the heads of the people in front of me jumping up in the air. I thought I was dead. I said, God, here's my life. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban the 700 Club Bisaya. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Ivy and I are really excited to entertain once more questions nga nanggikan sa mga klase-klase nga tao samtang naglibot mi sa syudad sa Sugbo. Busa, dili na nato dugayon partner, ato nang imbitahon ang atong mga tigpananaw. Pangutana na! Ug kini ang atong una nga pangutana. Kalangkuan, kadang nakatalo ko siya kada episode no, sa 700 Club, One Night. Ang topic ato tungkol sa kuang barang o karon usahay ako God, muto ka lang barang kung nako'y gikalagutan. Pero wagay ko'y gikalagutan, di ko muto og barang o ngano man, nganong ingana man ko. Ang imong pangutana no, kung tinuod ba ng barang, well, there are actually Bible accounts nga nagpakita nga witchcraft or magbarang is really true. Kung mubasa ka sa, I think it's in the book of Acts partner, nga katubitaw ning adto silang Peter sa usa ka place, and then they were already doing miracles, and then there was this witch, no, very powerful, and he was trying to cast a spell nila ni Peter, and then natingala siya kay nganong wala madutli, and so he approached Peter and said, unsa man na nga gahom ang naa sa imuha nga dili man ka madutlan, no, pwede ba ko mopalit ana nga klase nga power. So the Bible, doon ay mga accounts nga nagpatinuod nga really barang exist
Pero ang pangutana ni Pangpang kay nga naman kuno nga kung masuko siya, mutuo siya. Ani ako dili sad siya masuko, dili sad siya mutuo. No? Para na ako partner no kay ang issue sad niya kay na siya kalagot. Yes, ang iyang motivation nga Iyang nung ganahan siya mag Pero the Bible tells us that vengeance is the Lord's. Unya, kanang bayang kalagot pang no, kanang sana bayan na siya. So, kung naganita yung mga tao nga medyo nagpasuko sa atua, naglain ta sa ilaha, angay rasad na ato na silang i-give up to the Lord kay ang Ginoo naman goy makabuot silang kasing-kasing. You have to guard your heart. Kay mo na siyang wellspring of life. No? And at the same time, the Bible tells us to love your enemies. It's easier said than done. But you can love your enemies by praying for them. True. And in Romans also, partner, nag-ingon dito nga, do not repay evil for evil, but repay evil for good. So, Pangpang ang akong ikatambag nimo. First, barang tinuod siya, pero it's not of God. It's really the works of the devil. So, palihog lang, ayaw nagamita nga pamaagi sa pagsulbad anang imong kasukan. Kung dili, forgive them, pray for them. Again, Adrian said nga lisod buhato na no, but it becomes possible kung imong i-allow ang Ginoo nga mo forgive pinaagi sa imo. Kini ang sunod nato nga pangutana gikan kang Diego. Ako ang pangutana kay gidinahan ko mo eskwela pero way kwarta akong mama. Papa, unsa man ako buhaton? Actually, partner, ang iyahang problema ba, makonsider na ko siya nga kanang positibo nga problema. Kay daghan kay mga bata din ha, nga pa-eskwela sa mga ginikanan, gibayran niya magbinulakbol. Siya walay kwarta pero ang iyang attitude is ganahan gid siya mo eskwela, yes. So, ang akong ikatambag nimo is that daghan kaayo tag mga organizations din ha nga muhatag og scholarship ngadto sa mga tao, mga bata no nga willing gid kaayo mo eskwela. Ang ibalang buhaton is siguro moduol ka sa mga leaders sa inyong barangay or anyone nga dunay kahibalo bahin aning mga butanga or di ba ka anyone no nga makapangutana ka kung kinsa ni mga organizations nga pwede makahatag nimo og scholarship. Diego, usahay ba ano ang pinaka-successful na mga tao sa atong henerasyon kay katong mga naninguha gyud og kanang bisan ga night school lang pero nilambo gyud ang ilang kinabuhi. One of the things na pwede nimo buhaton kay mangita sa kag-sponsor base na kay kanang family member or na kay relative or uncle na kanang medyo katabang siya sa imuha. There are different ways, pero siguro ang una nimong buhaton kay ampuan gina nimo na Lord, kinsa may pwede mo tabang nako, because if you ask the Lord, the Bible tells us the Lord will also provide. So pagtuo din ha sa Ginoo, pagsaligid sa iyaha, and do your best whenever you get the chance to go to school. By the way, partner, nagatuod jud ko that even if today education is a privilege, I really believe that one day in the Philippines, education will be a right for every Filipino. Ang atong sunod nga pangutana nanggikan kang Joel. Sir, ma'am, unsa inyo ikatambag sa pagpangita na kong trabaho para makasulod kong trabaho? Well, Joel, ang akong ikatambag nimo no is that siguro ayaw lang sa pamili og work for now. Because let me share with you an experience akong husband. Akong bana partner si June, he's a graduate of computer engineering. Pero pag graduate gid niya, ang iyang gibuhat is wala sa siya namili og work. He applied as an encoder and then from there he worked his way up no to becoming who he is right now. I mean, karon wala gid niya na practice ang iyang kurso nga computer engineering but nag-encoder siya and then nangita siya opportunity, nag-apply pa siya laing work. So he found out nga maayo din siya sa sales. And so dito niya gi-develop ang iyang skills. Yes, ang iyang profession nag-evolve karon sa sales and he's doing good at it. So Joel, posible sad nga mauna nga posible nga mauna nga ruta sa imong career ang imong i-consider. Right. That's what I call a beautiful accident, partner. Pero kung ikaw, Joel, kanang passionate kay ka sa imuhang pagka-automotive na person, hilig kay kag mga sakyanan, pwede man sa kamahimong car salesman. In fact, doon na kay advantage. Kaya nga nakaibaw man ka unsay parte ang mga auto, ang mga makina, what makes the car run, what makes the car better, doon na kay edge. And if you ask me kung ako employers o sa car company, mangita kong tao na kugihan, mangita kong tao nga knowledgeable, pareha nimo. So you can try also that route kung mo gina ang imong passion, but
Kung feeling nimo wala maging openings din ha, Adrian, unsa may buhaton nako, then take Ivy's advice. Look for something that you can do for now. Kay kinahanglan baya ka mo provide sa imong family, diba? And do it fast. I'm sure you'll be successful one day. O gini ang usa pa ka pangutana. Kailangan ba mo eskwela o kanang college para ma-successful? You know what, partner? To answer that question objectively, we know a lot of people na successful sa ilang kinabuhat even if they did not finish college. But today's modern times manggod, di ba? Nanginhanang gitag edukasyon. Edukasyon is something that is a privilege right now, like I said earlier. Kinahanglan maninguha gid ta na makaskwela gid ta to give us the edge kay ngano. Practically speaking, in the world today, manggod, it's a very competitive world. It's not anymore how good you are, but it's how much you know also and who do you know that will make you successful. So kung dako kay kag mga damgo, dako kay kag mga ambisyon, mga aspirasyon, ganahan ba ka mo travels gawas, education will give you the edge that you're looking for. True, partner. Ug ang atong katapusang pangutana kay gikan sa usa ka inahan nga si Marian. Akong ba na trabaho din. Minimum wage siya 305 but kulang mong gid kay ang sweldo sa adlaw-adlaw na mong panginabuhi. Unsaon man ninamo pag budget ang among 305 para dili nami magsigig away sa kumbana. Kay mao man ang hinungdan nga magsigimig away. Abi ni mo partner no kanang I had the opportunity to work with several couples and then mapangutana nato kung unsay ilang problema. Unya number 1 giding kwarta. So atong gikalot pag gidlaw no kung unsay cause bagid aning ilang problema sa kwarta. Well, kasagaran partner is that ang bana muhatag sa asawa and then kasukan ang asawa kung dili kay bawo mo budget. Unya ang asawa sad magsigi og kanang pangasaba sa bana kay gamay ra lagi ang sweldo. So it boils back to the issue of walay pagsalig o communication. So ang bana, yun sa manimo ang kwarta kanong gamay naman lang ni. Ang asawa mo tubag, kanong mangita man ka nga mo already mong gihatag nako nga daghan kita galastusan. So they really don't talk and then they don't trust each other. You know, partner. Siguro kinahanglan magsinabtanay gid sila partner. Unya, ulingkod gid sila, storya gid sila as husband and wife. Klaruhon gid nila kung unsa gid ang ilang budget, asa man na siya paingon ang ilang gasto. Okay, that's the reason why it's called a budget. So you can dictate kung asa paingon ang imong kwarta. Another thing that you can do though is you can be, aside from being a good steward of your money, kanang manager ka sa inyong kwarta, mag-teamwork sad mo. Tinabangay sad mo kung ikaw na kay mabuhat nga sideline. Basin pwede sa kamong baligya og mga cosmetic din na. Daghan makay mga babaeng ana. You can also do that. Labi na karon kay nabay amoy anak. So you have to be able to provide more for your family. Pero ang importante ana no, pareha sa gisulti ni Ivy, dapat magkasinabtanay gid mo. You have to sit down, magsinuryahay mo, open communication. Hinaot unta naamoy nakatunan sa mga pangutana ug tubag karong adlaw. Hinumdumi nga pwede sa nimo dawat og mga pangutana pinaagi sa email, text or di kaha pagbilin og mensahe sa among Facebook wall. Busa, ayaw na pagduha-duha. Pangutana na! So the heads of the people in front of me jumping up in the air. I thought I was dead. I said, God, here's my life. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Nangihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na! Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Inspired ba kayo sa featured stories namin ngayong gabi? Wish mo bang mapanood din sana ni kapatid, kapitbahay o kaopisina?
Posible na yan sa aming newly designed website. Just tell your family and friends to go to cbnasia.org and the videos are right here on our homepage. Plus, we can also view past videos on the Media Center section. At dahil online ito, ang mga mahal mo sa buhay na nasa abroad ay makakapanood na rin anumang oras. Inspire others with real and amazing stories. It's all here on cbnasia.org. Walang bundok na di kayang akyatin. Walang dagat na di kayang tawirin. Walang malayong lugar na di kayang abutin. Kung kasama ang Diyos, bit-bit ang kalinga sa kapwa. Simula pa noong 1994 nang itinatag ang Operation Blessing dito sa Pilipinas. Samut-saring panganib na ang sinuong ng mga OB volunteers para ipadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Mahigit 14 na oras ang tinawid ng grupo sa karagatan para tulungan ang mga ibatan sa Batanes. Talagang ang lakas-lakas ng alon. Before kami umalis, pinainom na kami ng gamot. Kaso nung nandun na kami sa kalagitnaan, talagang hilong-hilo na ako, nagsusuka na ako. Tapos even yung mga strongest man sa amin, talagang bumalagtar, susuka din. Natawid din ng grupo ang matarik na tulay na kung tawagin ay Shotcondili Bridge. Sa gitna ng nakaambang panganib sa Mindanao dahil sa banta ng mga Abu Sayyaf, tuloy ang pagtulong ng grupo sa mga kababayan nating Muslim. Pero ang di malilimutang pangyayari ng mga OB volunteers ay ang pangyayari sa Western Samar. I just saw the heads of the people in front of me jumping up in the air. I thought I was dead. I said, God, here's my life. Nabangga ang kanilang sinasakyan. There was no time to cry, actually. There was no time to be shocked. You need to hold on to whatever is left in you, and that is the Lord. Oo, I am in pain, pero temporary lang yun eh. Pagmamahal naman ng Panginoon, namatay nga siya para sa akin. Ano ba naman yung mabali yung 7 tadyang mo para sa kanya, di ba? In the midst of sore, in the midst of black eye, emotional trauma, kitang-kita mo rin yung pagmamahalan. Actually, that's the best gift I saw. Sa kabila ng mga panganib na sinusuong ng Operation Blessing, patuloy pa rin ang mga volunteer at staff sa pagbibigay ng kalinga sa mga nangangailangan. To live is for Christ and to die is gain. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawain. Tayo din, hindi lang tayo pray ng pray, kundi gawin natin kung saan tayo sinesend out ng Lord. Mag-join tayo. You know, partner, in the Bible, there's a passage in the Bible that says, the religion that God considers pure is when you go out there and help the orphans and the widow. No? So really, God gives emphasis on not only in praying, base sa giingon sa atong Dr. kaganina no nga. It's not only about praying, but God will even be more pleased and we get to practice our religion when we go out there and atong tabangan ang mga nanginahanglan. You know, na partner, whatsoever we do to the least of our brothers sa atong mga kaigsionan, that's what we do unto the Lord. We also want to take this opportunity, partner, to honor duha ka espesyal na tao na nitabang yun sa Operation Blessing. They have been there for the longest time. Dr. Jules and Ronald, they served Operation Blessing very well. They're now in a better place. You leave this world leaving such a huge impact in our lives. Daghang salamat sa inyong tabang sa mga tao ug sa Operation Blessing. Sa tanan namong mga OB volunteers, saludo mi sa inyo. Sakto si Rona, faith is dead without action. That's why part of giving is giving of our lives and our time. We can all be part of Operation Blessing as a volunteer. Kung ikaw kay doktor, nurse, dentista, o kung gusto lang ka mutabang, gamit kaayo imong presensya. Simply contact our OB hotlines to know more. Giving is also giving of our God-given talents. Atong gibaw-an ang uban pang mga henyo natong mga Pinoy nga nakausab sa dagan sa kalibutan. Alam nyo ba na ang paborito nating karaoke ay inimbento ng Pinoy?
ang sasakyan ng mga astronauts na moon buggy noong unang marating ng tao ang buwan. Eto pa, yung erythromycin, isang klase ng antibiotic na madalas ireseta ng doktor. At yung paboritong sausawan ng bayan na patis. Lahat yan ay imbentong Pinoy. Sa mga nagdaang panahon ay marami nang naging ambag ang Pilipino sa industrialisasyon ng buong mundo. Ang dunong at pagkamalikhain nating mga Pinoy ay kinikilala sa ibang bansa sa pamamagitan ng ating mga imbensyon. Ngunit, ilan sa atin ang nagbibigay halaga sa likha ng kapwa natin Pilipino? Marahil, marami pa rin sa atin ang higit na nagpapahalaga sa likha ng mga banyaga kaysa likhang Pinoy. Nakalulungkot isipin, ngunit yan rin marahil ang namamayaning kaisipan sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Maraming imbentor at imbensyon na ang isinilang, ngunit marami rin sa kanila hanggang ngayon ay naghihintay ng suporta mula sa pamahalaan para sa mas malawig pang pananaliksik at development ng kanilang mga imbensyon, maliban pa sa kailangang pananalapi para sa mass production ng kanilang imbensyon. Nakapanlulo mong isipin na ang iba sa Pilipinong imbentor ay nakamatayan na ang paghihintay. Ang iba naman ay napipilitang ibenta ang imbensyon sa ibang bansa. Si Raymond Joseph Amurao, third-year high school noon sa Marikina Science High School, nakaimbento ng biofuel mula sa mantika ng janitor fish. Ito ang nagbigay kay Raymond ng mga parangal mula sa iba't ibang science fair competitions, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika. After nung panalo siya, yung sabi niya, Mama, pag naging successful tong project na to, gawin nating sa Marikina. Parang livelihood project. Isa sa expectations niya, maraming tutulong sa kanya. Bibigyan ng pansin ng government. Pero after so many interviews, walang nangyari. Sa simula lang sila magbibigay ng suporta. Anong klaseng suporta? Merong financial support, merong magbibigay ng equipment or tutulong sa pagpapatest, ganun. Pero hindi rin nag-materialize yung mga sinasabi nilang yun. Pag local, supposedly maiintindihan ka nila, maiintindihan nila yung sitwasyon mo, maiintindihan nila yung gusto mong i-address. Pero unfortunately, yung nasa international level, sila pa yung mas nakakaintindi kesa nandun mismo sa community mo. Dito, marami ka pang kailangan patunayan bago ka nila paniwalaan. Pero sa international, basta may present mo yung idea mo, susuportahan ka nila. Pansamantala, pending pa rin yung project. Pag siguro kaya ko nang pondohan yung sarili ko, tutuloy ko yung project. Maraming batas sa Pilipinas ang nagbibigay suporta at proteksyon sa ating mga imbentor at sa kanilang imbensyon. Ngunit nakapagtatakang hindi ito epektibong na ipatutupad ng ating pamahalaan. Ayon sa Filipino Inventor Society, isang samahan na nangangalaga sa kapakanan ng mga inventor sa Pilipinas, naglalaan ang gobyerno ng 10 milyon kada taon bilang pondo para sa Invention Development Assistance Fund at Inventor Guarantee Fund. Subalit, ang budget na ito ng pamahalaan ay hindi napapakinabangan ng mga local inventors natin, katulad na lamang ni Raymond. Sa kabila nito, ay patuloy pa rin at hindi nawawala ng pag-asa ang ating mga inventor. Lagi pa rin akong umaasa na balang araw, diba, matutulungan nila ako at makakatulong ako sa community ko. Bale, meron na po akong partner ngayon, si Maan. We're working on anti-cancer properties po ng isang halaman. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Nanghihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa Kausaban, The 700 Club Bisaya. Musunod na!
Ngayon, maaari nyo nang ipadala ang inyong donasyon at membership contributions sa 700 Club Asia gamit ang M. Luwilier Kwarta Padala. Pumunta lamang sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Mag-fill out ng customer's information sheet at isulat ang mga sumusunod. Amount o halaga ng donasyon, sender's name o buong pangalan, complete address, contact numbers, purpose of transaction, halimbawa, pledge, receiver's name, halimbawa, 700 Club, message o karagdagang mensahe, signature o lagda. Siguraduhin lang na isulat ang buong address at contact number para maipadala namin sa inyo ang resibo ng inyong donasyon. Ibigay sa counter ang form kasama ang inyong donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang, di ba? At libre pa ang pagpapadala. Kaya't mag-donate na! Simula nang umalis upang magtrabaho sa ibang bansa ang asawa ni Diana na si Russell, wala na siyang hinangad kundi ang mabuong muli ang kanilang pamilya. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Mahirap kung ikaw lang, nag-iisa ka. Kasi may mga roles ang father na hindi kayang gampanan lahat ng nanay lang. At tila mas umiigting pa ang pangungulila ni Diana sa asawa sa tuwing nakakapanood ng The 700 Club Asia. Lagi ko rin naririnig na Pastor Peter kay Rus na ask everything in my name and it shall be given to you and claim it in the name of Jesus. So, pupunta kami ng Canada. In Jesus' name, kiniklaim ko na. Kaya naman, madalas na tumatawag si Diana sa The 700 Club Counseling Center upang samahan siyang maipagdasal ang matagal nang hinihiling sa Panginoon. Sinabi sa akin na God answers prayers. Sinabi niya rin na prayers can move mountains. So, yun yung pinangahawakan ko, yung faith ko, tsaka yung hope na magkakasama-sama din kami. Di nagtagal, isang magandang balita ang natanggap ni Diana mula sa asawa. One time, nag-uusap kami ng husband ko sa internet. Tapos sinabi niya, Mami, pinag-aayos na tayo ng papel natin para makasunod kayo dito. Parang hindi ako makapaniwala kasi ganun pala ganun pala siya magbigay ng sagot sa'yo. Parang sobrang saya ko na nagkaroon ako ng pag-asa na magkakasama-sama kami. Habang inaasikaso ni Diana ang mga papeles sa kanilang petisyon papuntang Canada, naging labis na alalahanin niya ang kanyang high blood na maaaring makaapekto sa kanyang ina-applyang petisyon. Parang nararamdaman ko, mabigat yung pakiramdam ko. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Saka parang yung paghinga ko, parang hirap ako. Hanggang sa isang gabi, muling nanood si Diana ng programang The 700 Club Asia. God wants to heal you of high blood pressure, hypertension. Tapos tinaas ko yung kamay ko, nag-pray ako, Lord, ikaw ang healer ko. Didirekta ako sa'yo, so tinanggap ko sa sarili ko na pinagaling niya na ako. Matapos ang panalangin iyon, ay naging mabilis ang pagganda ng kondisyon ni Diana. At ayon sa kanyang huling medical check-up, tuluyan nang nawala ang kanyang high blood. Tinuruan ako ni Lord na ayusin yung sarili ko. From 90 kilos, naging 73 kilos na lang ako ngayon. Nawala na yung pananakit ng katawan ko, magaang na uli ako kumilos. Ngayon, gumaan na yung pakiramdam ko. Para kay Diana, ang kagalingang ibinigay ni Jesus sa kanya ay isang paraan ng Diyos upang ihanda siya at ang kanyang mga anak sa nalalapit nilang pag-alis. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, walang pag-aatubili niyang pinaniniwalaan na malapit na silang magkasama-sama ng buong pamilya. Right now, nag-aantay kami ng medical sa Canadian Embassy. Meron na kaming confirmation. Parang semi-approval na rin yon. So, lalong nagsusumidhi yung pag-asa ko na makakarating kami doon kasi lahat ng kailangan namin pinoprovide ng Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Basta matuto lang tayong manampalataya at magtiwala sa Kanya. Partner, you know what? I don't think it's God's purpose for husbands and wives to be apart from each other. Siguro kita mga Pilipino kay ang first option gyud nato na kinahanglan mo gawas gyud ta sa ato ang nasod aron lang maka-earn ta og substantial income, but we also know the importance of a father in the home. You know this, being a parent yourself. True. In fact, partner, no, I mean, there's nothing wrong. Although daghan kitag mga OFWs, no, again,
There's really nothing wrong about going abroad to earn for the family if maorgi ang imong option. But then, kung mao na lang gid ang imuhang atuon dito, even if daghan kag option diri sa Pilipinas, then I think sayo pang imuhang motivation. Well, kami gani usahay sa akong husband partner. In a way, mura ginamak mi sa amo ang mga mga tao nga momak sa amo kay ngano kuno nga dili mi mo abroad. No, kay dako kuno og mga opportunities didto, no, madato gyud kuno ka kung moadto ta sa gawas. Well, it's true, pero para namo murag we don't want to miss the opportunity of seeing our children grow up, and then amo silang magiyahan bitaw kay unsa na lang og dato kaayo ka partner o na inig balik nimo ang imong anak wala na kakaila. That's right, but we also know, partner, that as we continue to see the stories of these people, they also need prayer. They need healing, not just for their bodies, but for their relationships. Can you imagine ang adjustment, husband and wife, na dugay na sila nabuwag in terms of ang distansya ba across the border? No, but we also believe that God can heal, and God is not our healer, He's also our provider. So Ivy and I would like to pray for you if feeling nimo na-touch ka ni nga message, no, sa kini nga episode. We believe na mauna ni ang sakto nga panahon for you to turn over your body and your life to Jesus Christ. Let's pray together. Ivy? Let's pray. Father in heaven, we come to you, Father. Daghan kaayong salamat, O God, sa imuhang pagpakita nga ikaw, even until now, Lord, you never changed. You are still powerful, O God. That same power, Lord, that raised Jesus from the dead 2,000 years ago is still alive and active even until today. O gaamo nang nakit-an, Lord, nga klase nga power sa kinabuhi ni Diana, O God. Kung giunsa nimo siya pag-ayo, kung giunsa nimo siya paghatag og pabor, Lord, sa mga damgo sa iyang kasing-kasing. Father, nakaila ka sa mga tawo nga nananaw karon, Lord, nga dunay gipamati sa ilang lawas. Akong giampo, Lord, nga imong hikapon kung unsa maning mga sakit nga ilang gibati right now. Yes. Gikan sa ilang ulo, Lord, hantud sa ilang tiil, whatever it is nga ilang gimulo, Father God. Even if it's gamay ra nga sakit, O God, or serious kind nga sakit, Lord, you care. Tungod the Bible, you said in the Bible, Lord, nga you care about every small detail sa among kinabuhi. So madako man or magamay nga sakit, Lord, I declare your healing right now in the mighty name of Jesus. And I also pray, Father, for those people, Lord, nga wala man sila physically nagsakit, O God, pero ang ilang kasing-kasing nagsakit, O Lord, for whatever reason. Doon na sila yung mga problema sa ilang mga relationships, problema, Lord, sa bisag unsang problema, O Lord, nga nakahatag nila og sakit sa kasing-kasing. Father, I also pray, Lord, that you lift them up, that you encourage them, Lord, pinaagi sa imong Holy Spirit, Lord, that you're going to let them know and understand that you are always there for them. Ngang ilang kinahanglan buhaton lang gid, Father, is to come to you because you never forsake anyone, Lord, nga moduol nimo with a humble heart. Thank you, Father, for your great love. May all people right now, Lord, nga nananaw will experience your divine healing, and I claim this for them in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat, Lord, sa healing na imong ihatag, Lord God, sa tanan namong mga televiewers na nananaw karon sa among programa. Pero Lord, nasan tayo mga kaigsuunan, Lord God, who have not made you their first priority in life. Siguro ang ilang pinaka-priority karon kay manindot ang ilang career, mulambo ang ilang negosyo, or maayo lang ang ilang lawas. But Lord, we believe that you are the God who makes all things new. Ikaw rin makahatag og nindot ng kausaban sa among kinabuhi, Lord God, because you are the source, you are the healer, but you're also the way, the truth, and the life. So, Lord, I ask for a special touch sa among mga brothers and sisters, mga kaigsuunan right now, Lord, na nananaw, who are looking for more than just provision. They're looking for a God. Father, I pray in the name of Jesus na kini sila, Lord, magpaduol din ha sa imuha, na musampit sila sa imong ngalan, that they will receive you today as Lord and Savior of their lives. Na Lord, ikaw mo'y muluwas sa tanan nila mga sala, that you will make all things new, that you will call them a new creation in Christ Jesus. Father, I pray, Lord God, mga bondages of sin, Lord, mga struggle nila, mga habitual sins, O God,
na Lord, imo nang gikuha sa ilaha, Lord God, pinaagi sa imong anak na si Jesus. Father, we receive you today as our Lord and Savior. Lord, we thank you na ikaw rin mo'y makapausab sa mong kinabuhi. And from this day forward, Lord Jesus, we will follow you all the days of our lives. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung nidungan mo og pag-ampo o gusto ninyo ideklara ang inyong pagsalig sa Ginoo, palihog og text og oo, space kausaban and send to the numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screen. Ang among mga trained counselors, ania 24 hours a day, 7 days a week para mutambag ug mugiya kaninyo. Wala na sila'y holiday, busa, ayaw ng pagduha-duha og tawag. Usa pa kasugilanon ang dili ninyo angay sipyaton. The story of Delfina when we return. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Nangihina ako, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kinitanan inyong masaksihan din hilang sa kausaban, the 700 Club Bisaya. Musunod na! This week at CBN Asia, we stand with the over 5 million living in the more than 2,000 barangays in southern Philippines that have been affected by Typhoon Pablo. 50 taon ako nakatira rito. Ngayon lang kami binagyo ng ganito. Walang natira sa gamit namin, pati yung bahay namin nagiba. To date, our humanitarian arm, Operation Blessing Philippines, has already fed over 500 people and distributed mats, blankets, and used clothes to thousands of families in Compostela Valley. Maraming salamat sa Operation Blessing. Ngayon lang kami nabigyan ng tulong. Kaya naman mahalaga sa akin ang mga binigay ninyo. There is so much to be done. The need is just so great. We need to send other teams of doctors there. More relief needs to reach our kababayans that have been so affected by Typhoon Pablo. Please partner with us by donating. You can give via credit card. Just log on to www.obphil.org and click on the donate button. Or you can deposit straight to our Metro Bank account number 007-233-544-716. And an easier way may be to go to any M. Luilier Cuarta Padala outlet and just visit them and fill out the customer's information sheet with your full name, address, contact number, and the amount of your donation. Please make sure to indicate the 700 Club Asia as the recipient and Pablo Relief as the purpose of your transaction. This Christmas, let us demonstrate God's amazing love by giving to those who need our help the most. God bless you. Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Sa ato ng gisulti ganina, ang atong mga counselors diha sa General Santos ug Davao kay andam 24/7 nga mudawat sa inyong mga tawag. Ug ang usa nga nigamit sa serbisyo sa among counseling center kay si Delfina Bautista. Ang iyang usa ka tawag sa 700 Club nakapabag-o sa dagan sa iyang kinabuhi. Tila pinagkaitan ng tadhana si Delfina nang malaman nitong natanggal sa trabaho ang asawang si Jaime na siyang tanging kumikita para sa pamilya. 30 plus na siya daw, nandun yung fear niya na wala na siya mahanap na trabaho. Nag-aalala kami kasi may mga time kami ng husband ko na pag pinag-uusapan namin, umiiyak kami. Paski siya, umiiyak siya. Dahil hindi namin alam kung anong mangyayari sa susunod. Kakarumput lamang separation pain ni Jaime, kaya unti-unti rin itong nauubos dahil patong-patong ang gastusin ng pamilya. Nangihina ako. Kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Kung ano na mangyayari sa mga anak namin.
May mga times na pag nag-iisip ako, bigla na lang tutulo din yung luha ko kasi hindi ko alam ang gagawin. Nung panahon na yon, hindi ko talaga alam. Bago maubos ang pera, naisip ng mag-asawang magtayo ng isang metal shop. Ngunit hindi alam ni Delfina kung paano ito sisimulan. Humingi ako ng prayers kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Kung tama ba yung move na ginagawa ko. Every time na may konting problema o gusto akong linawan sa isip ko, tatawag ako sa 700 Club, hihingi ako ng payo kung tama. And then, yung prayers, napaka-importante sa akin. Nang gabi ring iyon, naisip nila ang tamang negosyong dapat simulan, isang metal shop. Binibigay lang niya sa akin noon, sige anak, gawin mo yan, gawin mo yan. Yun ang binibigay sa akin ng Lord. Binibigyan ka ng wisdom ng Lord kung ano yung mga next step na gagawin mo. Naging smooth yung mga susunod na naging plano namin. Naging mahirap ang simula ng kanilang pagninegosyo. Maliit ang kita at ang inaasahang paglago ng negosyo ay hindi nila nakuha. Ngunit dahil sa kanilang tiwala na kagustuhan ng Panginoon ng negosyong ito, ipinagpatuloy nila ito. At kahit maliit pa ang kita, minarapat nilang ialay ang bahagi ng kanilang kinikita sa Panginoon. Pinanghahawakan ko doon yung nasa Bible na 2 Corinthians 9:7. Yun yung paulit-ulit kong binabasa. Yun yung nagbibigay sa akin ng pag-asa, ng lakas para magpatuloy na, sige, tuloy mo lang yung anak, tapat akong mangako. At hindi naglaon, unti-unting dumami ang kanilang mga parokyano. Nakagugulat ang biglang paglaki ng kanilang kinikita. Amaze na amaze ako sa ginagawa ng Lord sa akin. Alam niyo yung nakasulat sa Luke 6:38, siksik, liglig, umaapaw. Iyon ang pinaramdam sa akin ng Lord. Tunay ngang umaapaw ang pagpapala sa pamilya. Nagkaroon sila ng sariling bahay na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. 4 na kotse na nakaparada sa kanilang garahe at 4 na truck na milyon-milyon din ang halaga. Hindi sa amin ang lahat ng mga binibigay niyang ito, kundi sa kanya. We are only the managers, we are only the steward ng mga bagay na ito. Sometimes, partner, the Lord puts us in a test to see kung unsa ka responsable ta sa iyang mga ipang-entrust ng kwarta sa atoa. And we see in the Bautista's life how trustworthy they were. Unya, ang ilang priority was really to give back to God out of their increase. And the understanding na kami mga manager naman ni, di magini amoa sa Ginoo manggid ni. No, it is when we have that kind of attitude, partner, no, nga ang Ginoo manglihok gidan sa imong kinabuhi ba, makita niya nga angay giday kang saligan. That's right. No, saligan ka in small things, saligan ka og mas dako nga mga butang. That's right. Let us remember this powerful reminder, partner, from the book of Proverbs chapter 3 verse 28 na nag-ingon, never tell your neighbors to wait until tomorrow if you can help them now. Kung ato dig binisayon, ayaw pag-ingon sa imong isig katawo, lakaw ug balik pag-usab ug pagkaugma mohatag ko nimo kung aduna na ako ni ana. Ug dinhi natapos ang usa na usab ka siksik ug pakahulugan nga edisyon sa kausaban. Kini si Ivy Liana. O kini si Adrian Ding saying, it's only when we give that we truly live. Mga igala namong Bisaya, narito na ang kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang kausaban.